Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Orbo. Walang eksaktong taon. Bohol. Nakatira si Orbo sa isang nayon kung saan tahimik siyang namumuhay. Wala siyang asawa at mga anak, gawa ng mas pinili niya ang maging matandang binata. Kinahiligan na kasi niya ang paggala sa kung saan-saan at alam niya sa kanyang sarili na magiging sagaba lamang ang pamilya sa kanyang buhay. Isang beses, pumunta sa kanyang kubo ang isa niyang kaibigan na nagngangalang Igdo. Niyaya siya nito na sumama sa kanyang paglalakbay. Nag-usisa naman si Orbo kung saan sila pupunta at ayon dito, sasama sila sa lolo nito na isang Mirko. Napatanong pa si Orbo sa kanyang kaibigan kung ano ang Mirko at ayon kay Igdo, katulad din sila ng mga babaylan at albularyo. Dagdag pa nito, magiging kapanapanabik ang kanilang eksperyensiya. Dahil ilang linggo na ring walang naging lakad si Orbo, naisipan niyang sumama na lamang sa kanyang kaibigan. Nais din niya kasing maranasan ang buhay ng isang Mirko at magagawa niya lang yon kung sasama siya sa kanyang kaibigan. Noong pumayag si Orbo sa alok ng kanyang kaibigan, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at minabuti nilang umalis na. Habang naglalakad, ay nagkwento pa si Igdo patungkol sa mga karanasan niya kasama ang kanyang lolo. Ang balita ko, tutungo si Ulang sa kabilang bayan at tutugisin niya ang mga aswang na nananalasa sa mga alagang hayop doon. Pagbibida ni Igdo kay Orbo. Ulang ang nakasanayan niyang tawag sa kanyang lolo, gawa ng yun na rin ang naituro sa kanya ng kanyang mga magulang. Napangisi naman si Orbo dahil sa ibinalita sa kanya ng kanyang kaibigan at agad na nagtanong kung ilang aswang ba ang pinaghihinalaan nilang nananalasa roon. Nagkibit-balikat na lang si Igdo sa kadahilan ng hindi naman niya alam ang isasagot. Kalaunan, sinabi na lang niya na malalaman nila yon kapag nakarating na sila sa bahay ng lolo ni Igdo. Ilang baryo pa ang kanilang dinaanan bago sila nakarating sa baryo ng lolo nito. Yon ang unang beses ni Orbo na makarating doon, gawa ng sobrang liblib ng naturang nayon. Halos wala rin siyang nakitang mga bahay doon at lahat ng naabot ng kanyang paningin ay mga puno at talahib. Nagtanong pa si Orbo sa kanyang kaibigan kung saan naroroon ang bahay ng lolo nitong Mirko. Pero ayon kay Igdo, nasa paanan pa yon ng bundok na matatagpuan sa naturang baryo. Sa kadahilanang yon, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa paanan ng bundok. Naabutan nila ang isang matanda na abala sa pagsisibak ng kahoy na panggatong. Unang tingin pa lang ni Orbo roon, ay alam niya kagad na hindi basta-basta yon. Para kasing may mabalasik na aura ang naturang tao na nagbibigay ng kilabot sa kanya. Lumapit silang dalawa sa matanda at nang nasa tapat na sila nito, ipinakilala ni Igdo sa isa't isa sina Orbo at ang kanyang lolo. Ulang Meroy, ito po ang aking kaibigan, si Orbo. Nais ko pong isama natin siya sa ating misyon. Napatango naman si Ulang kay Orbo at pagkatapos ay nagwika rin. Isang mabuting pasyang pagdala mo sa kanya rito, Apo. Malaki ang maitutulong niya sa atin. Minabuti na lang ng matandang Mirko na itigil ang kanyang pagsisibak ng kahoy. Inakay niya papasok sa loob ng kanyang tirahan sina Orbo at Igdo upang makainom ng sara-sara o kape na gawa sa sinangag at giniling na bigas. Nang naroroon na sila sa loob ng tirahan ni Ulang Meroy,
Uminom sila ng sara-sara habang pinag-uusapan ang kanilang gagawin. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkukwentuhan nang magwika si Ulang Miroy. Hindi basta-basta ang ating makakaharap, kaya kinakailangan nating maging handa. Kailangan magsanay kayong dalawa at sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, tutungo tayo sa baryo kung saan nananalasa ang mga aswang. At kung kaya natin silang mapuksa, gagawin natin yun sa mas mabilis na paraan. Parehong napatango ang magkaibigan nang narinig nila ang sinabi nito. Sa kadahilanang yon, nang maubos nila ang kanilang ininom, lumabas sila sa bahay ng matandang Mirko at sinimulan nila ang kanilang pagsasanay. Nagsanay sina Orbo at Igdo sa aspetong pisikal at espiritual na kalakasan. Lahat ng bagay na ipinagawa sa kanila ni Ulang Miroy ay ginampanan nila ng maayos. Kahit na hindi sila nakakapagpagana ng matataas na uri ng orasyon at mga karunungan, kaya naman nilang protektahan ang kanilang sarili laban sa simpleng ataking espiritual at magagawa na rin nilang makipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Nang masiguro na nilang sapat na ang kanilang kakayahan para labanan ang mga aswang, naghintay sila hanggang sa dumating ang kabilugan ng buwan. Noong sumapit na ang pagbilog ng buwan, 6:00 pa lamang ng gabi, ay minabuti na ng 3 ang umalis. Ayon kasi kay Ulang Miroy, kailangan nilang makarating sa baryo na madalas na tunguhin ng aswang. Kanya-kanya sila ng dala ng kanilang mga kagamitan, panlaban sa mga nananalasang nilalang. Pinagkalooban na rin sila ni Tandang Miroy ng habak na kanilang proteksyon, nang sa gayoy hindi sila magagawang sapawan ng aswang pagdating sa dungan at hindi sila magagawang sugatan ng nilalang kung sakali. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang magwika si Ulang Miroy. Ayon sa kanya, mas maigi kung hindi sila didiretso sa naturang baryo at sa halip ay tutungo muna sila sa kagubatang malapit lamang sa naturang nayon. Malakas ang kutob ko na doon naninirahan ang mga aswang na yon. Kaya kung magagawa natin puksain ang kanilang tirahan, paniguradong wala na silang mababalikan. Saad ni Ulang Miroy. Dahil sa naging pasya nito, nagpunta sila sa gubat na nasa bandang dulo ng baryo. Alam kasi ni Ulang na natatakot ang mga tao na tumungo roon, gawa ng maraming elemento ang naninirahan doon. Dagdag pa nito na, ginamit ng mga aswang na yon ang takot ng mga tao nang sa gayoy hindi matunto ng mga tao ang kanilang lungga. Noong natatanaw na nila ang gubat, natigilan silang 3. May narinig kasi silang tunog na parang isang lubid na ipinapaikot sa ere. Agad na nag-usisa si Orbo sa Mirkong kasama nila at nangilabot siya sa kanyang nalaman. Ang tunog na yan ay gawa ng wuwog. Malamang yan ang nananalasa sa mga alagang hayop ng mga taga rito. Kung magagawa nating makita ang katawan nun, paniguradong mas mapapadali ang pagpaslang natin sa kanya o sa kanila. Noong mga oras na yon, nagtanong na rin si Igdo patungkol sa aswang na tutugisin nila. At kung bakit sinabi nito na madaling mapatay ang aswang kung mahahanap ang katawan nito. Hindi naman nagpaligoy-ligoy ang matanda at agad itong sumagot sa naging tanong sa kanya ng kanyang apo. Isang ungga-ungga ang ating tinutugis. At hindi siya basta-bastang aswang lamang, sapagkat napakabangis niya at mabilis kung gumalaw. Magsasalita pa sana ang matandang Mirko patungkol sa kahinaan ng naturang aswang, subalit natigilan siya. Agaran din siyang napasenyas kina Orbo na dumapa muna sa lupa. Hindi na nagawang magtanong nina Orbo at Igdo at minabuti nilang sundin na lamang ang sabi ni Ulang Miroy. Sakto namang pagkadapa nila sa lupa
ay may narinig silang ingay sa ere na kawangis ng lubid na pinapaikot. Nung mga sandaling yon, kahit na nakadapa ay pinilit ni Orbo ang mapatingala. Ninais niyang makita kung ano ang mga nilalang na napapadaan sa kanilang ibabaw. Subalit, hanggang sa nadaanan na lang sila ng ingay na yun sa ere, wala siyang nakita. Nagulat na lamang siya nang may tumalsik sa kanyang muka at nang salatin niya tingnan, napagtanto niyang dugo pala yun. Baka papasugod na sila sa baryong punteriya nila. Kailangan nating mahagilap ang kanilang katawan. Tama ang hinala ko na hindi lamang iisa ang aswang na yon, kung hindi 5 sila. Kinilabutan sina Orbo at Igdo. Ngunit nang mapagtanto nila na wala na ang mga nilalang na yon, nagmadali silang bumangon. Napatayo na rin si Ulang Meroy, tsaka naunang maglakad. Sinabihan niya ang dalawa na sumunod sa kanya sa pagpasok sa gubat. Hindi na nagsalita pa sina Orbo at sumama na lang sila kay Ulang Meroy. Pagkarating nila sa loob ng gubat, agad silang nakasagap ng malansang amoy at tila hinaluan ng amoy suka. Hindi natukoy ni Orbo kung ano ang amoy na yon, pero tila babaliktad ang kanyang sikmura dahil sa naturang samyo. Paniguradong naririto lang ang katawan ng mga yon. May nalalanghap akong amoy suka. Paniguradong dyan nila ibinababad ang kanilang katawan para hindi kaagad mabulok. Pinakiramdaman ni Ulang Meroy ang paligid hanggang sa nagkaroon siya ng kutob kung saan naroroon ang kuta ng mga ungga-ungga. Nagmadali silang naglakad patungo roon at sa tulong ng liwanag ng buwan na lumulusot sa loob ng gubat, natanaw nila ang isang lumang kubo. Malakas ang aking kutob na dyan nagkukuta ang mga aswang. Halika kayo. Magsisimula na sana silang maglakad, subalit natigilan silang tatlo nang makarinig sila ng sigawan ng mga tao sa kalapit na nayon. Sa kadahilanang ito, naghati ang kanilang desisyon kung tutuloy sila sa gubat na yon o tutunguhin nila ang baryo na kung saan posibleng nananalasa ang mga ungga-ungga. Mas mainam muna siguro kung ikaw, Orbo, ang may iwan dito at tutunguhin namin ang baryo kung saan naghahasik ng lagim ang mga aswang. Kahit na may pag-aalinlangan, wala nang nagawa si Orbo kundi sundin ang sinabi nito. Bago umalis sina Ulang Meroy at Igdo, iniwan pa nito kay Orbo ang kanyang patalim. Kapag nakita mo ang katawan ng mga ungga-ungga, buhusan mo ang kanilang leeg ng abo at kung hindi naman kaya'y bubog ng bote. Sa kaparaanang yon, hindi na sila makakabalik at mamamatay sila pagsapit ng umaga. Napatango naman sa kanya si Orbo, tsaka tinanggap ang punyal. Nagwika pa siya na kapag matapos niyang siguruhin na hindi na makakabalik pa ang mga ungga-ungga sa kanilang katawan, tutungo rin yun sa kanayunan. Pagkatapos ng kanilang maikling usapan, umalis na ang dalawa. Si Orbo naman, minabuti niyang maging maingat sa paglapit sa kubo. Habang papalapit siya roon, lumalakas din ang kabog ng kanyang dibdib. Mas lalo ring tumatapang ang amoy na kanyang nalalanghap. Kailangang hindi ako magtagal dito. Baka kung ano pa ang mangyari sa akin dito kapag naabutan ako ng mga aswang na yon. Pagkalapit ni Orbo sa kubo, agad niyang itinulak ang pinto para bumukas. Subalit, halos mapaigtad siya nang mawasak ang pinto, dulot ng kalumaan nito. Sa pagkawasak nun, tumambad kay Orbo ang 3 malalaking banga na halos magkasya roon ng kanyang katawan. Ha? Ano kaya nakaimbak dyan? Noong mga panahong yon,
Nakakaramdam na siya ng kakaibang init sa buong katawan niya. Agad din niyang naalala ang habak na ibinigay sa kanya ng matandang Mirko, kaya nagkaroon siya ng kutob na marahil ay tama ang itinuran ni Ulang Miroy sa kanya. Hindi kaya narariyan ng... Hindi nagawang ipagpatuloy ni Orbo ang kanyang ibinulong. Nagsimula na kasi siyang maglakad ng papalapit sa mga banga at halos mapaigtad siya noong makita niyang may katawan ng isang tao roon na walang ulo. Napatakip pa siya ng kanyang ilong noon, gawa ng sobrang lansa ng amoy na nagmumula roon. Tiningnan pa niya ang dalawa pang mga banga at nakita niyang may mga katawan ng tao ring nakapaloob doon. Agad na naalala ni Orbo ang sinabi ng matandang Mirko sa kanya, kaya nagmadali siya para maghagilap ng pupwede niyang magamit. Hinalughog niya ang kubong yon, ngunit walang abo roon at kahit bote na pupwede niyang basagin. Noong mapatitig siya sa nag-iisang lamparang naroroon, agad siyang nagkaroon ng ideya na yon ang kanyang gagamitin. Subalit, nang akmang kukunin na sana niya ang naturang lampara, may narinig siyang ingay sa hindi kalayuan. Mas lalo pang nag-init ang kanyang pakiramdam, kaya kinutuban siya ng hindi maganda. Agad din niyang naisip ang kanyang kaibigan at ang lolo nito, kaya mas pinili na lang niyang sundan sila at tulungan. Subalit, saktong pagkalabas niya, may narinig siyang ingay sa ere na parang nagmamadaling lumapit sa kanyang kinaroroonan. Alam ni Orbo na yun din ang narinig nilang ingay, kaya nagmadali siyang magtago sa silong ng kubo. Dumapa siya roon at minatyaga ng paligid. Ilang sandali pa, nakita niya ang dalawang nilalang na lumilipad. Hindi niya lubos matukoy kung ano yon, pero nang medyo malapit na at sa tulong ng konting liwanag ng buwan, nagawa niyang maaninag ang anyo nun. Mga pugot na ulo silang lumulutang at nakalawit pa roon ang kanilang mga laman loob. Magkahalong pandidiri at pangingilabot ang naramdaman ni Orbo ng mga sandaling yon, pero pinili niya ang manatili sa silong at huwag gumawa ng ingay. Nang makalapit na ang dalawa, umikot sila sa paligid ng kubo at nang makitang sirang pinto, dinig na dinig ni Orbo ang kanilang pag-aangil na parabang mga mababangis na hayop. Pumasok ang mga yon sa kubo at hanggang sa mga oras na yon ay dinig na dinig ni Orbo ang kanilang pag-iingay. Agad namang naisip ni Orbo na yun na ang tamang pagkakataon para sundan ng dalawa niyang kasama. Nagmadali siyang tumakbo hanggang sa medyo nakakalayo na siya sa lumang kubo. Ngunit, nung malapit na siyang makalabas sa gubat, nakarinig siya ng mga ingay na tila humahabol sa kanya. Dahil dito, mas binilisan niya ang kanyang pagtakbo hanggang sa marinig niya ang mga boses na nagsisigawan. Nabatid kaagad ni Orbo na tinig yon ng kanyang kaibigan at ni Ulang Miroy, kaya mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagtakbo. Wala siyang naging pakialam kung may humahabol sa kanya. Nung makalabas na siya sa gubat, dumiretso na siya sa kanayunan hanggang sa makita niya ang kanyang mga kasama na nakikipaglaban sa tatlong nakalutang na nilalang. Agad ding naisip ni Orbo na kasamahan ng mga yon ang dalawang unga-unga na bumalik sa kubo. Sisigaw na sana siya upang ipagbigay alam sa dalawa niyang kasama ang kanyang presensya. Subalit, nagulantang siya nang makitang nagawang sunggaba ng tatlo ang maglolo. Nanlaban naman sina Igdo at Ulang Miroy, ngunit sa kung anumang rason na hindi niya mawari, nagawa silang ibuwal ng tatlo. Dahil sa kanyang nakita, nagpasya si Orbo na bilisan ang kanyang pagtakbo para tulungan ang dalawa. Subalit nang medyo malapit na siya kina Igdo at Ulang Miroy, nagulat siya nang may marinig siyang ingay sa himpapawid at mas lalong naging malansa ang samyo ng hangin. Saktong pagkatingala ni Orbo, nakita niya ang dalawang nilalang na nakatitig din sa kanya.
Nakangisi sila at naglalaway habang gumagalaw ang kanilang mga laman loob na nakalawit. Napamura na lang noon si Orbo nang biglang sumugod sa kanya ang dalawang unga-unga. Wala na rin siyang nagawa kung hindi ang lumaban, kaya hinugot niya ang punyal na bigay sa kanya ni Ulang Meroy. Sakto naman na lumapit sa kanya ang isang unga-unga at binalak siya nitong kagatin. Pupulupot na rin sana ang mga bituka noon sa leeg ni Orbo, subalit naging mabilis ang pag-ilag niya at saka niya nagawang putulin ang dulong bahagi ng bituka ng unga-unga. Galit na galit naman yon at lumapit ito ng husto kay Orbo. Hindi na rin niya nagawang saksakin ng naturang nilalang. Gawa ng inuna pa niyang hawakan ito sa ulo gamit ang dalawang kamay niya. Nabitawan na rin niya ang kanyang punyal, kaya wala na siyang panlaban sa naturang nilalang. Noong mga sandaling yon, lumapit na rin sa kanya ang ikalawang unga-unga. Sinunggaban siya nito sa likuran at walang agam-agam na kinagat sa leeg. Naramdaman kaagad ni Orbo ang hapdi dulot ng pagkagat ng unga-unga. Subalit, habang nasa ganoong sitwasyon, naalala niya ang habak na ibinigay sa kanya ni Ulang Meroy, kaya nakampante siyang hindi siya magagawang sugatan kahit pa nararamdaman nito ang pangil ng nasabing aswang. Ngunit, sa hindi inaasahan ni Orbo, pumulupot sa kanyang nakalawit na bituka ng dalawang unga-unga. Maging ang kanyang braso ay hindi niya maigalaw, gawa ng may mga nakapulupot ditong bituka. Walang ano-ano, unti-unting umangat si Orbo sa ere. Alam niyang dahil yon sa dalawang unga-unga, kaya nanlaban siya. Pilit siyang nagpumiglas, ngunit mas lalo lamang siyang nanghihina dahil sa higpit ng pagkakapulupot ng mga laman loob ng mga unga-unga sa kanyang katawan. Habang nasa ganoong sitwasyon, nag-isip si Orbo ng kanyang pupwedeng gawin para makaalpas mula sa dalawa. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa makita niyang nakatayo na sina Igdo at Ulang Meroy. Halos hindi makapaniwala si Orbo nang makita niyang hawak na ng dalawa ang ulo ng tatlong unga-unga. Hindi niya alam kung paano nila nagawa yon. Alam kasi ni Orbo na malalakas ang ganoong mga aswang. Kailangan makahingi ako ng tulong sa kanila. Bulong niya sa kanyang sarili. Wala siyang ibang naisip na gawin noon kung hindi ang kunin ang atensyon ng dalawa niyang kasamahan. Sa kadahilanang ito, sinubukan niyang sumigaw, ngunit dahil nasasakal na rin siya, naging impit ang kanyang tinig. Nung mga panahong yon, mas dumoble pa ang pagkataranta ni Orbo. Mas lalo pa kasi silang pumaitaas at alam ni Orbo na kapag nahulog siya ay malaki ang tsansa na madurog ang kanyang katawan. Iisang bagay lang noon ang kinakapitan ni Orbo at yun ay ang paniniwala niya sa Diyos na magagawa siya nitong iligtas. Nagkataon naman noon na ang anino nila ay tumama malapit sa kinatatayuan ni na Igdo at Ulang Meroy. Dahil dito, napansin nila yon at pareho silang napatingala. Noong mawari na ni Orbo na nakita na siya ni na Igdo, minabuti niyang muling subukan ng magpumiglas. Dahil doon, mas makakaagaw siya ng pansin. Walang ano-ano, nakita ni Orbo na kumukumpas sa ere si Ulang Meroy at pagkatapos nun, naramdaman niya na bumubulusok sila. Habang nasa ganoong sitwasyon, naririnig ni Orbo ang pag-ungol ng dalawang unga-unga na animoy nasasaktan sila ng sobra. Makalipas pa ang ilang sandali, tila nawala ng balanse ang dalawa at nagpagewang-gewang sila sa ere. Isang malakas na paghiyaw na lamang ang namutawi sa bibig ni Orbo nang bumagsak siya sa lupa. Mabuti na nga lang at medyo mababa na ang dalawang unga-unga noong mabitawan siya ng mga ito. Dahil masakit ang kanyang katawan, hindi kaagad nakatayo si Orbo. Iginala niya noon ang kanyang paningin
Ngunit nagtaka siya dahil biglang nawala ang dalawang unga-unga na nakalaban niya. Nakita rin niyang papalapit sa kanya sina Ulang Meroy at Igdo, kaya sinubukan niya ang tumayo. Bago pa man tuluyang makalapit sa kanya sina Ulang Meroy at Igdo, nakita ni Orbo na hinayaan nilang dalawa ang tatlong unga-unga sa lupa. Dinig na dinig pa niya ang hiyawan ng mga yon habang sinusubukang gumapang. Alam ni Orbo na dahil yon sa mga alikabok at buhangin na kumakapit sa mga laman loob ng mga unga-unga. Dahil dito, nang tuluyan ng makalapit sa kanya ang dalawa, inusisa sila ni Orbo kung bakit nila yon ginawa. Kapag puno ng buhangin at alikabok ang laman loob ng mga aswang na yan, mahihirapan silang makabalik sa kanilang katawan. Pagkatapos magwika ni Ulang Meroy, natigilan siya. Nag-usisa siya kung nagawa nga ba ni Orbo ang ipinapagawa nito. Pero umiling siya at sinabi kung ano ang kanyang rason. Tumayo na rin siya noon at nagwika na babalikan na lang niya ang lumang kubo. Aalis na sana si Orbo noong magwika ulit si Manong Meroy. Magkakasama tayong babalik doon. Sandali lamang at tatapusin ko muna ang tatlong unga-unga na yan. Agad ding ibinaling ni Orbo ang kanyang pansin sa tatlong unga-unga na nagpupumilit na makaangat sa lupa. Subalit, dahil nagkanda buhol-buhol na ang kanilang mga laman loob, nahirapan na silang tatlo. Noong mga panahong yon, nilapitan ni Ulang Meroy ang mga unga-unga. Dumakot siya ng alikabok at may kung anong iniusal. Pagkatapos niyang gawin yan, ay isinaboy niya sa mga unga-unga ang alikabok. Kasabay nun, pumalahaw ang tatlo sa garalgal na boses hanggang sa tuluyan ng naglaho ang kanilang mga tinig. Ilang sandali pa, tumigil sila sa paggalaw at ganoon na lang ang pagkagulat ni Orbo nang makita niya kung paano mawasak ang mga ulo ng tatlong unga-unga. Matapos mangyari yon, bumalik na si Ulang Meroy sa kanila at niyaya niya sina Igdo at Orbo na bumalik sa gubat. Bago umalis, minabuti ni Orbo na hanapin na muna ang punyal na ibinigay sa kanya ni Ulang Meroy. Nang makita niya na yon, doon na sila bumalik sa loob ng gubat upang sunugin ang kubo roon. Malakas pa rin kasi ang kutob nila na maaabutan nila ang dalawang unga-unga roon. Hindi na sila nag-aksaya ng kanilang oras at agad silang dumiretso sa bahagi ng gubat kung saan nila natagpuan ang lumang kubo ng mga unga-unga. Saktong pagkapasok ni na Orbo sa gubat, agad nilang narinig ang ingay na gawa ng mga unga-unga. Dalawang bagay lang ang iniisip nila noon. Posibleng inaabangan ng dalawa ang kanilang pagpunta roon o kung hindi man, ay gumagawa sila ng hakbang para makatakas. Ilang sandali pa, nakarating sila sa tapat ng kubo at tama ang kanilang hinala na inaabangan sila ng dalawang unga-unga. Subalit, sa halip na galit ang makikita sa kanilang mga mata, naging halata ang kalungkutan doon. Dahil dito, nagwika si Ulang Meroy. Ano pang hinihintay ninyo? Sumugod na kayo at nang matulad kayo sa tatlo ninyong kasama. Walang naging reaksyon ng dalawang unga-unga. Subalit, nagiging salitan ang pagtitig nila kay Ulang Meroy at sa kanilang kubo. Ilang sandali pa, lumapit ang dalawang unga-unga sa kanilang tatlo. Ihahanda na sana ni Orbo ang kanyang punyal para isaksak sa isa sa mga nilalang na yan, subalit pinigilan siya ni Ulang Meroy. Kasunod nun, nagwika si Ulang Meroy sa mga unga-unga. Kung gusto pa ninyong mabuhay, umalis kayo sa lugar na ito tumungo sa pinakaliblib na lugar dito sa probinsya. Wag na kayong mananakit ng tao.
Kapag nalaman ko na may mga ungga-ungga na nananalasa sa mga tao, kahit saan man kayo ay hahagilapin ko kayo at tutuluyan. Saad ni Ulang Miroy. Tango ng tango ang dalawang ungga-ungga at maliban sa takot at lungkot sa kanilang muka, nahalata rin nilang tatlo ang pagmamakaawa ng mga yon. Dahil dito, hinayaan nilang makaalis ang dalawa sa kanilang harapan. Tumungo ang dalawang ungga-ungga sa likuran ng lumang kubo at makaraan ng ilang sandali, may narinig silang ungol na animoy na sasaktan. Pagkatapos nun, naging tahimik na ang paligid. Tinungo nilang tatlong likuran ng kubo at may nakita silang malaking banga roon. Doon na rin napagtanto ni Orbo na kaya pala tatlong banga lamang ang nasa loob ng naturang kubo dahil nasa likuran pala ang dalawa. Wala na roon ang dalawang aswang. Kaya napatanong sina Orbo at Igdo kay Ulang Miroy kung bakit nito hinayaang mabuhay ang dalawa. Napangisi na lamang ang matandang Mirko. Hindi ko sila hinayaang mabuhay. Alam kong darating ang araw at maghahasik ulit sila ng lagim at takot. Subalit bago pa man sila umalis, may daladala na silang sumpa na sa oras na makatikim sila ng dugo ng tao, sasabog ang kanilang katawan at yun na ang kanilang magiging katapusan. Nung mga sandaling yon, nagpasya silang tatlo na halughugin ng kubo. Napatakip na lang sila ng kanilang ilong, gawa ng sobrang lansa ng paligid. Kinuha nila ang nag-iisang lampara roon at walang pagdadalawang isip na sinunog ang kubong yon, kalakip na ang katawan ng tatlong ungga-ungga. Napansin din nila noong basag na ang mga banga na parang may kung anong kakaiba sa mga katawan nun. Ayon pa kay Ulang Miroy, dahil yun sa pagkawasak ng mismong ulo at puso ng ungga-ungga. Pagkatapos nun, umalis na sila sa naturang lugar at minabuting umuwi. Tumatak sa isipan ni Orbo ang kanilang naging karanasan, kaya palagi siyang naging balisa. Subalit kahit na ganon, hindi yun naging alintana sa kanya sa pagsama kay Ulang Miroy. Magmula rin noon, nakampante siyang hindi na muli pang makakasagupa ang mga ganoong nilalang. Alam niya kasing isang maling hakbang lamang ay bigla na ring gagana ang iniwan na sumpa ni Ulang Miroy kontra sa mga ungga-ungga. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig tong ungga-ungga na to. Alam ko, merong ibang tawag sa mga aswang na to eh. Yung ang napuputol lang sa kanila yung ulo tapos yung nga may mga kasamang laman. Di ko alam kung kasama yung bituka. Sa pagkakatanda ko or sa pagkakaalam ko, parang spinal cord nila yung kasama. Siguro ibang klaseng nila lang din yun. Tas iba pa rin tong ungga-ungga kasi alam naman natin pag ungga-ungga, 'di ba? Sa ating mga Pilipino parang comedy yan or di kaya yung mga unggoy na malalaki yan eh. Pero dito, ungga-ungga, di ko nga rin masabi na ano to eh. Na tawag dito yung mga sinaunang katutubo natin na parang ganito yung lengguwahe. Nakalimutan ko lang yung tawag. Pero ito nga, dito sa kwento na tayo mag-focus. Yung ungga-ungga, yun yung aswang na napuputol lang yung ulo, tas tinatago nila yung mga katawan nila sa banga na sobrang dami ng suka. Ang hindi ko lang alam bakit naghahalo yung lansa ng katawan tsaka amoy ng suka. Kasi alam naman natin pare-pareho na yung suka, pampawala yun ng lansa. So hindi ko lang alam kung suka ba yun o suka. 'Di ba? Yun lang yung dalawa eh. Sinabi rin kasi dito na para hindi mabulok yung katawan nila, gumagamit ng suka. O 'di ba? Doon pa lang automatic alam natin na suka 'yan. So hindi ko alam bakit hindi nawawala yung lansa. Or baka dahil kapag nasa impluwensya ng itim na mahika ng mga ungga-ungga yung suka na yon,
Nababaliwala yung amoy nun, mas lumalamang yung bantot nila o yung baho. Pero masasabi ko sa buong kwento, sobrang angas nung lahi ng Mirko. Ngayon ko lang rin narinig yun. Yung lahi ng parang maihahalin tulad na rin sa mga babaylan. Ibang klase yun. Sana may iba pa tayong kwento na ganito. Tsaka, yun nga, iba naman sana rin yung kalaban nila, yung talagang matindi, no? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.